Mga flood control projects sa Pinas, inaasahan na magliligtas sa buhay ng taong bayan tuwing sasalpok ang tag-ulan. Subalit ngayong humagupit ang habagat kasama ang mga bagyo, daang-daang libo ang naapektuhan. Bagamat ilang daang bilyong piso ang ginastos mula sa kaban ng bayan, panay pa rin ang baha paghagupit ng habagat. Ano ba ang problema sa proyekto at hindi mapigilan ang pagbaha? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na mukhang hindi napansin ng media ang sinambit ng DPWH. Marahil nadulas ang departamento sa tunay na dahilan bakit parang walang silbi ang mga flood control ng Metro Manila. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Malakas ang pag-ulan dahil sa habagat na pinalala pa ng mga bagyo ang naging sanhi ng malawakang pagbaha, landslide at paglikas ng mga tao sa Luzon at iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, lubog sa baha ang ilang lugar gaya ng Navotas at Malabon, kaya napilitang magsara ang mga eskwelahan at naantala ang daloy ng trapiko. Tinatayang nasa 70,000 hanggang 100,000 katao ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga bahay at pansamantalang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center. Naka-alerto rin ang mga barangay na nasa high-risk areas. Humigit kumulang 8,000 barangay ang binigyan ng babala dahil sa posibilidad ng mga landslide at patuloy na pagbaha. Ngayong malapit nang matapos ang buwan ng Hulyo 2025, nasa state of calamity ang buong Bataan, Cavite, Navotas at Pampanga. Ang Laguna de Bay lumampas na sa critical level ang baha. Ibig sabihin ay, aabutin ng ilang buwan bago ito bumalik sa normal level. Dahil dito, ang Manila East Road ay binaharin galing sa umaapaw na tubig. Sa Legazpi City, lampas hanggang tuhod ang baha. Sa Bulacan, nabitak ang dike sa Obando. Dike sa Lubao, Pampanga naguhuna. Sa kasalukuyan nangangamba yung mga taga-Zambales dahil baka umapaw yung isang dike doon. Sa Antipolo City, isang paderang bumigay sa lakas ng daloy ng tubig. Yung hanging bridge sa Quezon City, bumigay. Santo Cristo Dam malapit nang umapaw. Ilog sa Fami Laguna, umapaw na. Ilang lugar sa Taytay ay lubog pa rin. Ganon din sa ibang bahagi ng Albay. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at ang La Union, binira din ng matinding bagyo. Sa ilog ng Balili sa Benguet, pataas ng pataas ang tubig at nagkaroon din doon ng landslide malapit sa Cannon Road. Tapos yung Strawberry Field sa La Trinidad, lubog sa baha. Sa Baguio, bihirang tumigil ang ulan. Sa Tagaytay, hinahanap pa rin ng kinauukulan yung mga natabunan ng landslide. Sa Oriental Mindoro, pataas ng pataas ang tubig. May mga mangingisda na na-stranded sa karagatang sakop ng Occidental Mindoro. Nagsalita na ang governor doon at sana ay matulungan ang mga nasalanta. Ang ilang bahagi ng Malabon, baha pa rin dahil sa nasirang floodgate. Aabuti ng daang-daang bilyon ng halaga ng masasalanta sa Pilipinas ngayong kalagitnaan ng taong 2025, kasama ang mga nawala at mga namatay. Mantakin mo, nag-uumpisa pa lang ang typhoon season sa bansa. Kaya marami ang nagtatanong kung meron bang mabisang proyekto upang masolusyonan ang malawakang pagbaha.
Noong isang taon, buwan ng Hulyo 2024, sinabi sa Manila Standard na 255 billion pesos o mga 4.4 billion US dollars ang budget ng DPWH para sa flood control projects sa Metro Manila. Sinabi din na mas malaki pa ang budget ng DPWH kumpara sa budget ng militar at ng Department of Social Welfare and Development. Kaya noong isang taon umasa ang taong bayan na pagdating ng tag-ulan ngayong 2025, madadama ay kaginhawaan. Nagdatingan na ang mga bagyo ngayong taon at lubog na naman ang Metro Manila. Ayon sa DPWH, lahat ng 71 pumping station ay gumagana. Sa madaling sabi, malaki ang budget tapos gumagana ang mga pumping stations at kumikilos ang MMDA at DPWH pero sunod-sunod pa rin ang pagbaha. Kaya ang tanong ng marami ay, bakit meron pa ring baha? Iba-iba ang sinasabi nilang dahilan kung bakit merong baha. Kesyo marami daw basura. Kesyo mababaw raw ang mga ilog. Yung ibang sinisisi ay ang climate change. Totoo na malakas ang mga dumadaang bagyo sa kasalukuyan dahil sa sinasabing pagbabago sa klima. Pero bakit sa ibang bansa may mga flood control projects na epektibo kahit sa gitna ng climate change? Sa Japan, ang isa sa mga epektibong panlaban sa pagbaha sa bansa ay ang tinaguriang GCANS Project o Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. Ito ang pinakamalaking underground flood water diversion facility sa buong mundo. Matatagpuan ito sa bandang hilaga ng Tokyo sa Kasukabe sa Itama Prefecture. Itinayo mula noong 1992 hanggang 2006. Meron itong 5 dambuhalang konkretong silos na magkakakonekta sa pamamagitan ng mga tunnels. Sa dulo nito ay ang napakalaking underground reservoir. Kapag umaapaw na ang tubig mula sa iba't ibang ilog, ito ay dumadaloy sa mga silo. Tapos, dumadaan ang tubig sa mga tubo papunta sa napakalawak na reservoir. Kung akala mo na Japan lang ang may mabisang flood control, nagkakamali ka. Malaking tulong ang GCANS para hindi bumaha sa malaking bahagi ng Tokyo. Sa dami ng naligtas na ari-arian, bilyong-bilyong halaga na rin ang natipid ng pamahalaan. Ayon sa Bloomberg, ito ay nagkakahalaga ng mga 2 bilyong dolyares. Mas maliit kumpara sa flood control budget ng DPWH sa Metro Manila. Kahit pasabihin na noong ipinatayo ang proyekto sa Japan, ang 2 bilyong halaga ay mas mataas ngayon. Isa lamang ang Japan sa mga may epektibong flood control system. Ang Vietnam, meron din ang kanilang Mekong Delta Strategy. Ang Denmark, merong Copenhagen Cloudburst Plan. Ang Netherlands, may Delta Works. Mga proyekto laban sa baha, subok na mas epektibo at mas mura ang halaga. Siguro mas gusto ng may mga katungkulan sa Pilipinas na mas malaki ang budget. Sa dinami-dami ng sinisisi kung bakit nagbabaha sa bansa, may isang problema na kung malulutas ay makapagbabago sa hinaharap ng buong lungsod. Kahit pamalinis ang basura, malalima ng mga ilog o masolusyonan ng climate change, kung hindi mareresolba ang tila tinatagong problema, magpapatuloy ang pagbaha sa Metro Manila. Isa sa problema sa flood control ay sinabi ng DPWH. Pero hindi ito gaano napunan ng media. Binalita sa Politiko, ngayon lang buwan ng Hulyo 2025 na i-rehabilitate nila ang mga 35 pumping station sa Metro Manila sa taong 2026. Mukhang maganda ang balak ng departamento, kaya walang problema doon. Pero wala nga ba?
Ang sabi ng tagapagsalita ng departamento na i-rehabilitate nila ang 35 pumping stations. I-rehabilitate pero hindi papalitan. Tapos sinabi pa ng DPWH ang dahilan na yung drainage system sa Metro Manila ay luma na. Mga 50 years old na raw. Yung mga tubo na dinadaluyan ng tubig baha ay 70% silted o barado. Kaya 30% na lang ang gumagana ng maayos. Kung susuriin ang pahayag na ito, masisilip ang isang anomalyang kung hindi napansin ay sadyang itinago. Ang sabi, 50 taon na katanda ang mga tubong dinadaluyan ng tubig mula sa mga pumping stations. Kung ganon, kahit linisin ang mga basura at laliman ng mga ilog at kahit matapos ang climate change, wala din dahil barado na pala ang mga tubo. Tama nga naman ang pinahayag ng departamento noong una na lahat ng pumping stations ay gumagana. Pero yung mga tubong dinadaluyan ng tubig ay 50 years old na at 7% ay barado. Kahit pala i-rehabilitate ang mga pumping stations, paano nga dadaloy ang tubig kung barado ang mga tubo? Biruin mo, 50 years old na ang mga pipes. At kung iisipin, mapalitan man ang mga tubo sa susunod na taon, pangmahinang ulan lang ang kaya nito dahil 50 years old pa ang disenyo ng mga tubo. Tapos may sinabi pa silang mas malubha na i-rehabilitate din yung 35 pumping stations. Sa madaling sabi, aayusin lang yung mga lumang pumping stations. Kumbaga, para itong isang lumang jeep, bago lang ang mga tornilyo. Ang masaklap dito ay gagastos ng bilyon upang i-rehabilitate lang o ayusin pero hindi para palakasin ang horsepower ng makina at makahigop ng mas malaking volume ng flood water. Di ganun din ang resulta. Bago nga, pero mahina pa rin ang paghigop ng tubig. Tapos, 50 years old na pala yung mga tubo at 30% lang ang gumagana. Mantakin mo, mahina na ang horsepower ng mga pumping stations tapos luma pa ang mga tubo. Naku po, talagang babaha. Pero sana kung gagayahin natin ang mga bansang Japan, Vietnam, Denmark at iba pa, mas makakatipid ang bansa sa gastos sa flood control projects. Pero siguro totoo ang sinasabi ng marami na mas gusto ng mga politiko na palaging malaki ang budget sa repair para palaging meron silang kickback. Anong aral ang mapupulot dito? Bagamat maraming sinisisi kung bakit panay ang pagbaha sa mga lungsod, tila inamin ng departamento ang kanilang dapat na ayusin, ang mahihinang pumping stations at ang mga luma, baradong tubo. Bagamat ilang daang bilyong piso ang gagastusin mula sa kaban ng bayan, ang balak ay i-rehabilitate lang at hindi palitan. Kung ganon, pareho din ang kahihinatnan. Malawak ang sakuna at ang nasa gitna ay ang walang labang taong bayan. Hindi batang sabi, in times of trials, those who pay attention will not see death, while the careless are as good as dead. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.